Mr. Helgon, maayos na po lahat ng inuutos mo. Nakabili na kami ng bangkang masasakyan patungong Villa Royal at nasabihan na po namin ng caretaker na si Manong Kaloy na umalis na muna doon. Salaysay ng isa sa mga tauhan ng hinayupak. Tuloy na nga ang gusto niyang ipatapon ako ulit sa isla't mukhang wala nang makakapagpabago ng kanyang isip. Sarkastiko itong bumaling sa akin. You heard it. Ngayon na kita dadalhin sa isla and you're gonna live there alone. So prepare yourself, whore. Tiningnan ko pa siya sa malamlam na mga mata. Kung tamang pagkakaintindi ko, ibig sabihin iiwan niya ako doon ng mag-isa. Makukulong ako sa islang walang ibang katao-tao. Ngunit hindi ko alam kung bakit labis ang panlulumo ko. Gayong mas maigi na ngayon kaysa makasama ko siya dito at araw-araw ko natitikman ang kalupitan niya. Hindi lang sa pisikal kung hindi maging sa emosyonal. Hindi ako nagsalita, bagkus ay yumuko na lamang ako at pilit pinapakalma ang naguhorementadong damdamin. Tumayo ako at balak na sanang iayos ang iilang damit na dadalhin ko nang pagalit siyang nagsalita. Saan ka pupunta? Matigas ang boses na tanong niya. Kukunin ko lang yung gamit ko, Mr. Helgon. Tuwid na sagot ko kahit pamansa nag-aalborotong damdamin. Wala kang dadalhin kahit ano. Pasigaw na sabit niya kaya napatigil ako at muling bumalik sa pagkakaupo. Lihim kong nakuyom ang aking kamao. Ibig sabihin lang nito, maging sa pagkain ay bawal ako magdala. Kaya kung hindi ako didiskarte doon, tsak doon na rin ako babawian ng buhay. Bantayan niyo siyang maigi. Magbibihis lang ako and then aalis na tayo. Utos niya sa mga bagong tauhan at mabilis na tumalikod. Sinisigurado na talaga nitong bantay sarado ako kahit na pagkilos ay pahirapan. Samot-saring emosyon ang nararamdaman ko habang nanatili lang ako sa kinaupuan ko. Ramdam kong kapaguran sa aking utak at puso. Ang nangyari kay Chang, ang sakit na dulot ng hinayupak at ang kawalan ng pag-asa sa sitwasyong kinasasatlakan ko. Nakakapagod, sobra. Parang gusto ko nalang mawala. Gusto kong magtanong ng paulit-ulit kung bakit sa dami ng tao sa mundo, bakit ako pa yung nakakaranas ng walang katapusang paghihirap? Wala na ba akong karapatang maging malaya at mamuhay ng payapa? Mabuti naman akong tao at minsan hindi ako nanakit ng kapwa. Pero bakit ako pinapahirapan at sinasaktan ng ganito? Habang sinisigaw ng utak ko ang mga katanungang ito, dumakong mga mata ko sa lalaking hinayupak na ngayoy pababa na ng hagdanan. Kasabay ng paglandas ng aking mga luha ay ang pagkuyom ng aking kamao. Isang lihim at napakatalim na sulyap ang pinukul ko sa kanya. Ang lalaking ito ang siyang may kasalanan lahat. Ang lalaking itong sumira sa pagkababae ko. Ang lumapastangan sa aking puri. Ang nagnakaw ng kalayaan ko't ang dahilan ng pagkakalayo namin ni Chang hanggang sa nawala siya na hindi ko malang nasilayan kahit pa sa huling sandali ng kanyang buhay. At wala akong dapat sisihin sa lahat kung hindi siya, ang hayop na damon Lucif Helgon na ito. Pero kahit ilang beses ko siyang pinapatay sa isip ko, gustuin ko mang maghiganti. Ano nga naman ang panlaban ng isang alikabok na gaya ko sa taong makapangyarihan na kagaya niya? Wala at para akong paunti-unting pinapatay sa realidad na iyon. Marahan kong pinunasan ang aking mga luha. Alam ko ng sagot at higit kailanman hanggang sa isip lang ako makakapaghiganti sa kanya. Kasabay ng muling marahang paglandas ng namuong butil sa aking mga mata ay ang matinding pagsisisi sa kung bakit hindi ko napigilan ang namuong paghanga sa puso ko. Gayong hayop na damon na ito ang dahilan ng pagdurusa ko. Ang tanga ko lang, sobrang tanga ko. Ganito na ba ako kaignorante sa lalaki? Na kahit sa panandali ang pagpapakita niya ng concern ay nahulog pa rin ako kahit pa man sa lahat-lahat ng kahiyupang ginawa niya. Sadyang nagpakabulag ako dahil akala ko baka may pag-asang magbago pang pakikitungo niya sa akin. Na darating ang panahong maniniwala siya na inosente ako sa kasalanang binibintang niya. Ngunit mali-mali ako dahil lahat ng kunyari ang pagiging mabuti niya sa maikling panahong iyon ay kabayaran lang pala ng walang sawang pag-angkin niya sa aking katawan at puri. Kaya sa gabing ito, puputulin ko ng anumang paghangang nararamdaman ko sa hinayupak na lalaki ito na sa una pa lang ay hindi dapat nangyari. Yun nga lang, kinailangan pang mawala ni Chang at saktan niya ako ng paulit-ulit para matauhan ako sa lahat ng realidad na malabong mangyaring inaasam ko. Habang nakatitig sa kanya ngayon, wala na akong ibang maramdaman ko hindi labis na puot at pagkasuklam. Abot hanggang langit ang pagkamuhi ko sa kanya. Nakababa na ito ng hagdan. Kasamang kanyang mga tauhan ay kinaladkad niya ako pasakay ng sasakyan. Tahimik akong sumunod. Tanggap ko na at hindi na ako kukontra.
Pinayuhan kong sariling magpakatatag na lamang, total wala na rin naman si Chang. Ang kaisa-isang pamilyang babalikan ko dito. Bahala na may kapal sa kahinatnan ko doon. Sa sobrang lalim na pag-iisip ay hindi ko na namalayan ang mabilis na paglipas ng oras. Makulimlim na ang kalangitan nang makarating kami sa isla sakay ng bangka. Bumaba kami ng hinayupak habang ang dalawa nitong tauhan ay nagpaiwan lang sa bangka. Ganitong napapala mo sa pagsuway mo sa akin. Mabubulo ka rito. Mariing wika niya sa baritonong boses. Wala akong naging sagot. Wala na akong pakialam sa iba pa niyang sasabihin. Dinarama ko na lang ang pagdamping ng aking paa sa napakapinong buhangin. Kung ano-ano pang mga sinabi niya ngunit para akong bingi. Walang saysay ang pakikinig dahil wala rin mang magbabago. Tapos ka na, Mr. Heligon. Maaari mo na akong iwan dito at hintayin na lang ang balita kung kailan ako babawian ng buhay. Dahil sa paghihirap gaya ng nais mo. Sana sapat na lahat ng yun para makaganti ka sa kasalanang hindi naman ako may sala. Tuwid at buong salaysay na pagkakasabi ko habang ang mga matay nakatanaw sa kadiliman ng paligid. Hindi ako magpapakita ng anumang emosyon. Blankong ekspresyon ngunit sa kaibuturan ng puso ko'y binabalot ng sakit at galit. Mabubulok ka na nga dito, sinungaling ka pa rin. Alam mo bang kulang pang buhay mo bilang kabayaran kung tutuusin? But I guess it's better than nothing. Good luck for living a life in hell. Sarkastikong sambit niya. Wala man lang katiting na awa sa kanyang boses. Wala akong nagisagot at tuloy-tuloy na tinungong rest house. Hindi ko na naramdaman ang presensya niyang nakasunod sa akin kaya marahan akong lumingon. Kita ko papaalis na bangka at habang nakatanaw, mas naramdaman ko lalo ang pag-iisa. Paalam, Mr. Helgon. Sana usigin ka ng konsensya mo balang araw. Mapait na sambit ko. Tuluyang bumuhos sa mga luhang kanina pa gustong kong mawala. Kahit humagulhul at magsisigaw man ako ngayon, walang sino man na makakarinig sa akin. Nang mapagod sa pag-iyak ay napaupo ako sa entrada ng rest house habang nakatanaw sa maraming bituin sa langit. Unti-unti kong inaalala ang mga masasayang panahon kasama si Chang na kailanman ay hinding-hindi na mangyayari. Naiyakap ko ang aking sarili habang dinaramang malamig na hangin dumadampi sa aking balat. Nanimoy yumayakap at dinadaluhan ako sa pagdadalamhati. Akala ko ubos ng aking mga luha, ngunit patuloy pa rin ito sa pag-agos. Patawad, Chang, kung naging mahina ako. Patawad kung wala akong sapat na lakas para lumaban. Patawad dahil hindi kita nabigyan ng marangyang buhay bago ka nawala. Patawad. Hanggang sa muli nating pagkikita. Mahal kong Chang, Martha. Bulong ko sa hangin. Sa islang kamatayan lang ang magiging takas ko. Alam kong ito nang magiging huling saksi sa mapait kong buhay. At kung hanggang dito na lang talaga ako'y buong puso kong ipapaubaya sa may kapal ang buhay ko. Damos POV. Pagkahatid ko sa babaeng yun sa islay, dumiretso agad ako sa bar ni Zeus. Wala akong ibang gustong gawin ngayon kung hindi lunurin ang sarili sa alak. Sora and Liro went to Maldives. Doon nila balak ganapin ang kanilang beach wedding sooner. Kinakarin na talaga ng dalawang pagpasok sa buhay mag-asawa. Nakangising balita ni Zeus. Sa sobrang abala ko sa personal kong buhay ay hindi ko na alam ang tungkol sa dalawa. But I'm happy for them. Ayos ka lang? Simpleng tanong nito nang mapansin ang pananahimik ko. Nagpakawala ko ng isang malalim na buntong hininga. Total alam na ni Zeus ang lahat kaya wala ng dahilan para itago ko pa ito sa kanya. I brought her somewhere private. Sambit ko referring to that whore while pouring liquor on my shot glass. Kita akong pagbago na ekspresyon niya na ngayon ay puno ng katanungan. What? But why? I shot my glass before answering his question. Binigyan ko ng leksyon dahil sinuway niya ako. Nagtangka siyang tumakas. Mabuti na lang dumating ako. Napailing si Zeus at inom ang baso ng alak na hawak niya bago muli nagsalita. Nagpaliwanag ba siya kung bakit niya ginawa yun? She maybe has her reasons. Why, buddy? Umangat ang sulok ng aking labi. Kahit pa man anong rason ng kadramahan, wala pa rin siyang karapatang sawayin ako dahil isa lang siyang bilanggong alila ko. She always has many reasons but I don't care. I own her life anyway. Sarkastiko sabi ko na ikinailing ni Zeus. It's your goddamn decision and I hope it satisfies your revengeful soul. Nagsali siya ng alak sa kanyang baso bago nagpatuloy sa kanyang litanya. Where is she? Maayos lang ba siya? Now he sounded so concerned. Kaya tamang desisyon kong wag muna sabihin ang kinaroroonan ng babaeng yun. Knowing Zeus, mahilig itong mga sar pero may malambot na puso't napakadaling maawa kaya baka bigla itong makisawsaw at makialam. In a safe place and she's totally fine. Simpleng sagot ko lang para hindi na siya mag-usisa pa.
Kahit naman nata sa ang lupalop dali ng babaeng yun, she definitely can survive. Naalala ko mga nangyari sa isla, kaya alam ko maparaan siya. Saglit na katahimikan na namagitan bago nito nilihis ang usapan sa ibang bagay. And now, he's talking about Carla. Seems you and Carla are improving. Kayo na ba? Of course not. Kailan ba ako nakipagrelasyon at nakipagsettle sa isang babae? I honestly sad. For peace sake, I am only using Carla para mabaling ang atensyon ko at ipamukha sa babaeng yun that. As for me, she's nothing but a trash. Kahit ang toto'y taliwas naman talaga yun sa tunay na nararamdaman ko. Dahil kung hindi ko yun ginawa, baka tuluyan ng umusbong ang pagtingin at pagnanasa ko sa babaeng naging dahilan ng pagsira ng pamilya ko at ng pagkawala ni Mami. Ayaw ko sa damdaming ito kaya gumagawa ako ng paraan para mawala itong kagaguhang atraksyon na nararamdaman ko. And I know, sooner mawala rin ito lalo pat wala ng babaeng yun sa pamamahay ko. Speaking of the whore, nakangisintura ni Zeus nang makita itong naglalakad papalapit sa table namin. I texted her a while ago na nandito ako. And then, here she is. Sadyang napakabilis kumilos. Babe! Sus! Napakalaki na naging ngisi nito na agad ding humalik sa aking labi nang makalapit. Walang pakialam sa mga matang puno ng inggit na nakatutok sa amin. I guess the two of you needs privacy. I need to go now, buddy. Malokong tura ni Zeus, sabay kindat sa akin. Kinawayan pa ito ni Carla bago tuluyang tumalikod. I miss you! Nangaakit na sambit nito at alam ko kung anong ibig nito sabihin. Napasinghap na lamang ako nang pinababa nitong isang kamay at palihim-lihim na plus sa ilalim ng tibol ang umbok doon. I miss this! Malanding usal niya. While biting her lower lip, hinaplos niya ito na makailang ulit dahilan ng agarang pagwawala nito. This woman, alam niya kung paano ako papainitin, even in a public place like this. Let's go to my garden, ani ko, at mabilis siyang kinaladkad paalis. Hindi ko na nagawang magpaalam pa kay Zeus, cause all I want ay mapasukan ang babaeng ito para tuluyan na mawaglit sa isipan ko si Amanda, ang malanding babaeng yon. Amanda's POV. Abot tengang ngiti ko habang naglalakad sa malaparaisong hardin na punong-puno na nagagandahang bulaklak. Ngayon lamang ako nakakita ng ganitong kagagandang bulaklak na parang imported. Sari-saring klase at may iba't ibang kulay na mas lalo nakapagbigay atraksyon sa aking mga mata at tuwa sa aking puso. Panandali ang nawaglit ang pighati at pagdurusa na aking nararamdaman. Amanda! Naudot ang pagpapantasya ko sa mga bulaklak nang marinig ang pagtawag ng isang napakapamilyar na boses. Napalingon ako sa pinagmulan noon at ganun na lang ang galak ko nang makita si Tiang Marta. Nakangiti ito habang kumakaway sa akin. Napakaaliwalas ng kanyang mukha at nakasuot ng bestidang puti. Tiang! Hindi magkanda o gagang sambit ko habang tinatahak daan upang makalapit sa kinatatayuan niya. At halos mapahagulhol ako ng iyak nang tuluyan siyang mayakap. Tiang, miss na kita! Wala siyang naging sagot, ngunit ramdam kong higpit ng kanyang yakap, pabalik habang hinahaplos ang aking buhok. Patuloy pa rin ako sa paghagulhol dahil sa hindi mapailiwanag na magkahalong emosyon. Naibsan na isang mahigpit niyang yakap ang pighati at kalungkutan na aking naramdaman. Hinayaan ko lang na magkayakap kami ng matagal habang dinaramang pangungulila sa isa't isa. Tiang! Maluha-luha akong sambit sa pangalan niya nang kumalas siya sa pagkakayakap sa akin. Matamis niya akong hinitian, ngunit mababanag na may pag-aalala sa kanyang mukha. Tiang, gusto ko na sumama sa'yo. Ayoko na dito, pagod na ako. Umiyak na sabi ko na nagpalungkot lalo sa kanyang mga mata. Pinunasan niya mga luhang dumaloy sa aking mukha at napait na ngumiti. Amanda, sa totoo lang, ayaw na ayaw ka tan nakitang nahihirapan. Kung pwede nga lang na isama na kita sa masayang kinaroroonan ko'y gagawin ko. Kaso hindi pwede. Marami ka pang kailangang matuklasan sa pagkatao mo. Mariin niyang salaysay na kanatigil ko. Ang luhang mga matay na puno ng maraming katanungan. Anong ibig mo sabihin, Tiang? Malalaman mo rin ang lahat balang araw. Sa ngayon wala akong ibang gusto ko hindi makita ka maging matapang. Kailangan mo lumaban sa dagok na ito ng iyong buhay. Magtiwala ka lang. Malalampasan mo rin ang lahat ng ito. Mahabang salaysay pa ni Tiang, ngunit hindi pa rin ito gaanong maliwanag sa akin. Umiling ako, pakaramdam ko malabong sinasabi niya dahil sukong-suko na talaga ako. Marahan niyang hinaplos ang aking mukha.
Alam kong makakaya mo dahil pinalaki kitang matatag, Amanda. Huwag mo na akong isipin dahil masaya ako sa kinaroroonan ko ngayon. Hindi ako kailanman mawawala dahil dala-dala mo ko dyan sa puso mo. Sambit pa niya, sabay lagay ng kanyang palad sa aking dibdib. Kaya nabuulit ang mga butlos sa aking mga mata dahil sa pagiging emosyonal. Kagaya ng magagandang bulaklak na ito. Nagdaan ng maraming bagyo tagtuyot pero namumukadkad pa rin sila sa tamang panahon. Ganyan ang buhay, Amanda. Dumadating ang maraming pagsubok na akala natin hindi na tayo makakabangon muli. Ngunit darating at darating ang tamang panahon para sa pagsibol ng bagong pag-asa. Kayanin mo lang at magtiwala ka. Para bang nagpapabalik-balik sa akin tenga ang huling linyahang binitawan ni Chang. Nagising ako sa sinag ng araw na tumama sa aking balat. Marana kong bumangon mula sa kinahigaan at nagtakang nilibot ang aking mga mata. Saka ko palang napagtantong sa labis na paghihinagpis ko kagabi ay hindi ko na malayo na dito na pala ako nakatulog sa may entrada ng rest house. Mapait akong umiti habang yakap-yakap ang sarili. Ibig sabihin, panaginip lang palang lahat? Isang masaya't malungkot na panaginip kasama si Chang Marta. Masaya dahil kahit sa panaginip nagkasama kami't nayakap namin ng mahigpit ang isa't isa. Yun nga lang nakakalungkot dahil alam kong hindi na yun kailanman magkakatotoo. Nag-uunahan na naman sa pag-agos ang aking mga luha habang inaalalang mga pangaral niya. Alam kong napakalalim ng kanyang mensahe at wala siyang ibang gusto kung hindi yung lumaban at magpakatatag ako sa dagok na kinakasadlakan ko ngayon. Hindi man nawalang pighati sa aking puso ngunit kahit papano'y nabuhayan ako ng pag-asa sa mensahe ni Chang. Tumingala ako sa kulay asul na langit na napakapayapang tingnan. Tama si Chang. Hindi ako dapat sumukot mawala ng pag-asa dahil gagabayan ako ng may kapal. Salamat sa pagdalaw sa panaginip ko, Chang. Pangako, susubukan kong bumangon mulit magpakatatag. Mariin at emosyonal na sambit ko sa hangin. Ilang minuto rin akong nakaupo't pinagmamasdan ng magandang kapaligiran habang nag-iisip ng malalim hanggang sa napagdesisyonan kong pumasok sa loob. Agad kong tinungong ang kusina dahil sa nararamdamang gutom. Umaasang makakahanap ako ng makakain. Laking tuwa ko naman nang makita sa cabinet ang bigas, iilang piraso ng delata at noodles pa na pwedeng lutuin. Marahil stocks ito na pinauwing caretaker. Kahit papano'y makakatawid pa ako ng gutom sa paparating ng mga araw. May laman na ring gasang kalan kaya mas nabuhayan ako ng pag-asa. Agad akong nagsalang ng kanin at habang naghihintay na maluto ito, hindi ko maiwasang maalalang kalupitang nararanasan ko sa bawat sulok ng pamamahay na ito. Ang paglalagay ng hinayupak ng kadena sa aking paa sa tuwing ginagawa kong gawaing bahay, pagpapakain ng tira-tirang pagkain sa sahig o hindi kayo sa mga naitapon na basurahan na mas malala pa sa hayop ang trato niya sa akin. Idagdag pang pagmamaltrato at pananakit niya ng pisikal sa mahina kong pangangatawan. Ang kahayupan at paglapastangan niya sa aking pagkababae. Mapait akong napangiti kasabay ng pag-agos ng aking mga luha. Tila ba hindi ito maubos-ubos sa tuwing naalala kong lahat ng pangmamalupit na naranasan ko sa kamay niya. Hindi ko alam kung paano ko yun kinaya lahat. Hindi ko nga lubos maisip kung bakit pa ako nagkaroon ng damdamin sa hayop na yun matapos ng mga kahiyupang ginawa niya. Yun na at ang pinakatanga at pinakabobong nagawa ko sa tanang buhay ko. Mabuti na lang naagapan ng taputol ko na yun. Wala nang ibang nagahari sa puso ko kung hindi puot at galit. At kung bibigyan lang ako ng pagkakataong makipaghiganti, ibabalik ko ng triple lahat ng sakit at pagmamalupit na ginawa niya. Kaso malabo, napakalabo pa. Kaya ang iisipin ko muna sa ngayon ay kung paano ko malalampasan ang buhay ditong mag-isa. Na matapos sa pagluluto'y natatakam ako, hinanda ang kanin. Bala kong mag-ulam ng sardinas kaya kumuha ko ng isa sa cabinet. Ngunit, natuluyan ko ito mabuksan at akong ilalagay na sana sa maliit na bowl ay bigla na lamang bumaliktad ang sikmura ko. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi kaaya-aya ang pang-amoy nito sa aking ilong, gayong dati-rati gustong-gusto ko namang kumain ito. Mabilis kong tinungo ang lababo at sumukan na puro laway lang dahil wala pa namang laman ng aking sikmura. Tinakpan ko pang aking ilong habang tinitingnan ang expiration date sa lata nito. Iniisip na baka expired na ito kaya hindi kaaya-ayang amoy. Ngunit kumunot ang noo ko na makitang napakalayo pa naman ang expiry date. Napailing ako. Imposible, ngayon lang ata ako nagkaganito sa sardinas gayong ito naman lagi ang pantawid ulam namin ni Chang noon.
Hindi ko na lang muna ito inintindi. Naisip kong baka naninibago lang pang amoy ko dahil nasanay na laging karne ang niluluto ko sa hinayupak. Kaya naman nagpakulo na lang ako ng tubig at balak na cup noodles na lamang ang uulamin ko. Mamaya kapag hindi na masakit ang sikat ng araw ay pupunta ako sa gubat para makahanap ng makakain na prutas. Kailangan kong sanayin ang buhay ko dito dahil alam kong hindi din naman ako makakatakas dito. At kung hindi ako didiskarte, tsak na magkakatoo ang nais ni Damon na mabubulok ako dito. Damon's POV. Pagkatapos na nakakapagod na trabaho sa opisina at kaliwa ang mga meetings ay sa bar ni Zeus na ako dumiretso. Talagang araw-araw ko na itong ginagawa bago umuwi ng bahay. Minsan naman kasama ko si Carla. The right after our routine ay maghihiwalay din kami ng landas like nothing happened. We're really just definitely buddies. No string attached, just purely lust and we both agreed about it. Sana nga lang kapag nagsawa na ako, hindi siya mangulit at hahabol na parang aso, just like Celine and the rest of my women before. It's been weeks and this is my daily routine. Magmula namang walang babaeng sa pamahay ko. It's late at night when I came home. Sumalubong na naman sa akin ang tahimik na paligid ng buong bahay. Back to the old days when I'm living alone. All by myself on this huge house. Walang pagkain nakahanda. Walang naghihintay na aking pagdating at walang tatanga-tangang utusan. At hindi ko alam kung bakit may parte ng puso ko ang kumirot habang nilibot ang mga mata sa malawak na espasyo ng sala. And shit, I hate this feeling. Naupo ako sa malapad na sofa and the one where she often slept. Shit, I cursed many times. Nang maalala na naman ng paulit-ulit ang babaeng yun. You're insane, Damon. Kailangan mo madagdagan ng lamig sa ulo mo. Sambit ko sa sarili tumayo sabay tungo sa fridge. Kumuha ako ng 2 can beer bago naisipang umakyat sa kwarto ko. Akala ko'y mababawasan ang alaala ko sa kanya, ngunit mas nadagdagan lang ito nang dumakon tingin ko sa malaking kama, kung saan paulit-ulit at walang sawa ko siyang inangkin. Buisit! Bullshit! Ayaw ko sa damdaming to. Kaya hindi ko mapigilang magwala at ibuhos ang pag-aalburuto ko sa mga bagay na nakakita ko. Ah! Dumadagong-dung na sigaw ko at binitong porcelain vase sa dingding. Sinunod ko mga picture frame at kung ano na pang babasagin hanggang sa halos maubos ko na ito lahat at nang maibsanin na padausdos ako ng upo. I used to be the ferocious and emotionless man that made everyone knees shaking. Ang mabangis na bilyonaryong kilala na lahat, ang lalaking hindi kailanman naapektuhan sa isang bagay, lalo na sa babae. Maliban na lang sa usaping pamilya, winasak ng babae nagbigay ng kakaibang tibok sa aking puso. But now, I saw myself as a helpless and weak man. Halos hindi ko na makilala ang sarili ko. This is not me. At ang babaeng yun na nagpapagulo sa isip at puso ko. And this is so wrong. Akala ko, tuluyan na siyang mabubura kapag binaling ko na sa ibang babae ang atensyon ko. Pero hindi pala ganun kadali. Ano bang meron sa babaeng yun? At bakit ginugulo niyang isip ko ng ganito? Tangina. Muli kong sigaw sabay lagok ng hawak na can beer. Pumikit ako ng marin bago nakapag-decide na tawagan si Carla. Come here, I need you. Usal ko't dinig ko pang excitement sa kanyang boses. Kung kailangang araw-arawin ko pakipagkita at pakipagtali kay Carla, gagawin ko, mawala lang ng tuluyan ang babaeng iyon. Amanda's POV. Sa ilang linggong pamamalagi ko dito ay halos araw-araw ko rin nililibot ang resort at kahit mag-isa ko'y nakakaramdam ako ng ginhawa nang masilayan ang napakagandang paligid at mga halaman. Ngayon ko palang kasi ito nalibot dahil nakabantay sarado naman sa akin noon ang hinayupak. Pakaramdam ko para ako nasa paraiso. Napakagandang pagmasdan ng kalikasan na purong natural at tanging hampas ng alon at huni ng ibon at kulisap lang ang maririnig mo. Sa munting gubat ay may mga gulay at prutas pa na kagaya ng saging at buko na siyang kinagigiliwan kong kainin. Halos araw-araw na lang ata nagsisikap ako makasungkit ng buko dahil hindi ako tinatantanan ng pagkatakam. Kaya mas lalo ako nabubuhayan ng loob na kahit paubos ng tinitipid kong natitirang stocks ng bigas at dalata ay mabubuhay pa rin ako dahil alam ko hindi maubusan ng pagkain sa gubat. Idagdag pang karagatan na sagana din sa preskong isda at iba pang pagkaing dagat. Sadyang hindi talaga ako pinapabayaan ng may kapal at lubos ako nagpapasalamat sa mga biyayang ito. Kasalukuyan ako nakaupo ngayon sa dalampasigan habang nakababad sa tubig dagat ang 2 kong paa. Nakatingala ko't napakagandang kulay asul ng langit na nahahaluan ng kulay pula at kahel. Sanyalis ito napapalubog na araw.
Mangha ko itong pinagmasdan, nakakawala ng bigat sa damdamin. Kahit papaano'y guminhawa ng kaunti ang pakaramdam ko dahil magmula na pinakidnap ako ng hinayupak ay ngayon lang nakalaya ang katawan ko sa lahat ng pangmamalupit niya. Yun nga lang, sobrang tuso din ng hayop na yun dahil ikinulong niya naman ako sa islang ito na mag-isa't napakalabo akong makatakas. Hanggang kailan kaya ako dito? Babalikan pa kaya ako ng hinayupak na yun? Imposible, Amanda. Malabo. Baka talagang totohanin niya sinabi niya na gusto niya ako mabulok dito, kaya dapat lang na hindi na ako umasa. Para akong tanga habang tinatanong ang sarili na ako din mismo sumasagot. Kaya gaya ng payo ni Chang sa panaginip ko, kailangan magpakatatag ako hanggat may buhay pa ako at humihinga. Hindi ako pwedeng mawala ng pag-asa. Kagaya ng papalubog na araw na sisinag din muli para sa panibagong umaga. Kung nakikinig ka man ngayon, Chang, salamat sa lahat ng pangaral mo. Mahina ngunit madamdaming bulong ko sa hangin. Napakalaking tulong ng pagdalaw niya sa aking panaginip dahil namulat ako sa realidad. Hindi pwedeng basta dito na lang magtatapos sa islang itong buhay ko. Mukha mang imposible pero aasa ko magiging posible ito balang araw. Nang matapos sa panunood ay naisipan ko na ring tumayo at nang makapasok na sa loob dahil sa nararamdamang lamig ng hangin. Ngunit pagtayo ko pa lang ay nakaramdam agad ako ng pagkahilo at pagkirot ng aking sintido. Saglit ako natigilan at kumarap na makailang ulit. Bahagya ko pang nahawakan ng aking ulo at kahit bumiglang masama pakiramdam ay marahan pa rin ako humakbang para makapasok. Tumungagad ako sa cabinet ng kusina para maghanap ng gamot. Laking pasalamat ko naman na makakita ng paracetamol kaya agaran ko ininom ang tableta. Umupo na muna ako sa mesa habang pinapakaramdaman ang sarili. Ilang linggo ko na kasing napapansin ang nararamdamang ito na nakakapanibago. Kadalas ay umaatake ito tuwing hapon kapag natatagalan ako sa labas at nalamigan. At kahit hindi pa umepekto ang gamot ay naisipan ko magluto ng aking makakain sa hapunan. Naisipan ko magisa ng preskong kangkong na kinuha ko sa gubat kanina. Ngunit nang igisa kong hiniwang bawang at sibuyas ay parang bumaligtad na naman ng sikmura ako. Dumiretso agad ako sa inidoro at hindi napigilan ang pagsusuka. Halos na ilabas ko na lahat ng kinain ko ngayong araw at hindi ko ito makontrol. Ramdam ko lalong panghihina ko pagkatapos. Marahan akong tumayot naghilamos at habang tinititigan ng aking sarili, sa harapan ng salamin sumibol ang napakatinding kaba sa aking puso. Naisip ko bigla na hindi na pala ako dinadatnan ng aking buwanang dalaw. Sa sobrang abala sa pangmamalupit ng hinayupak ay hindi ko na napansin ang mahalagang bagay na yon. Pinapasadahan ko na tingin ang sarili sa harapan ng salamin habang unti-unti naglalaglagan ng mga butil sa aking mga mata. Inosente man ako at may kabobohan sa maraming bagay, ngunit marunong naman akong umunawa. Sa ilang beses at paulit-ulit na pag-angkin sa akin ng hinayupak, hindi posibleng nabuong konklusyon sa isipan ko ngayon. Pinababa ko ang aking kamay sa maliit ng book na aking sinapupunan at marahan ko itong hinaplos. Kahit hindi pa man 100% kumpirmado, samot-saring emosyon ang nararamdaman ko sa oras na ito. Ngunit isa lang ang natitiyak ko na kahit anong mangyari, gagawin kong lahat. Susuungin kung anumang hirap, mabuhay lang ang sanggol na ito sa aking sinapupunan. Damas POV. Nakapagbihis na ako ng corporate suit at pababa ng hagdanan nang makarinig ng sunod-sunod na doorbell na parabang hindi na makapaghintay na pagbuksan. Magkasalubong ang kilay na tinungo kong pintuan. Puno ng kuryosidad na kung sino ito gayong wala naman akong inaasahang bisita ng ganito kaaga. I'm back! Umalingaw-ngaw agad sa tenga ko. Ang tili ni Sora nang tuluyan ko ito mabuksan. Napakalapad pa ng ngiti nito. I'm annoyed dahil tsak na mangungulit lang ito o hindi kayo magdadaldal. But at the same time, I'm also happy dahil ilang linggo ko rin tong hindi nakita. Oh, what are you doing here? Nagtataka ko itong sinundan ng tingin nang magtuloy-tuloy ito sa pagpasok kahit hindi pa naman inaanyayahan. Sumagal pa kagad ito ng upo sa sofa. Punyemas ka talaga, Damon. Ang aga-aga ang sungit mo. Daig mo pang babae may regla. Hindi mo ba ako namiyas? Nakangusong sabit nito na halatang nang aasar lang naman. It's too early for that talk, Sora. Paalis na din ako patungong opisina. Mariing sagot ko. Ngunit para itong walang pakialam habang nililibot ang kanyang mga mata na para bang may hinahanap. Where's Amanda? May dala akong pasalubong sa kanya. Fresh from Maldives. Dumakong mga mata ko sa dala niyang paper bag na ngay kalapag nasa center table. Hindi ko agad napansin na may bitbit pala to. Damon, where is she? Puno ng pagtatakang ulit nito sa tanong nang hindi ako nakasagot kaagad.
Lihim ako nagpakawala na isang malalim na buntong hininga. Knowing Sora, makulit ito't hindi tumitigil hanggat hindi nakakakuha ng satisfied na sagot kaya kailangang humanap ako ng magandang palusot. She's not here, pinagbakasyon ko muna. Maring sambit ko. Pinanatilan tuwid na pagkakatayo para hindi siya magduda. At least na totally alay dahil parang ganun din naman ang ginawa ko to teach her a lesson. Bumaling atensyon nito sa akin at matalimang mga matang tumitig na halatang hindi naniniwala. Pinagbakasyon o talagang pinalayas mo? Sarkastiko akong natawa. Para siyang investigador kung mag-usisa. Ano ba klaseng tanong yan? Pwede ba, Sora? I need to go. May importanteng kliyente akong ka-meet up ngayon and you're wasting my time. Tuwid na sambit ko. I don't want to talk to her any longer. Mahirap takasan ang kakulitan niya. Luckily, magsasalita na sana siya nang biglang magring ang kanyang cellphone. Agad niya naman tong sinagot and I guess it's Liro by the way she calls him by their endearment. Kahit papani nakahinga ko ng maluwag. Hour-long conversations was saved by his call. Humakbang na rin ako at kinuha ang briefcase na naglalaman ng mahalagang dokumento. Okay love, I on my way na rin. See you, I love you. Malambing na paalam nito kay Liro sa kabilang linya bago pinutulan tawag. Ngayon bumaling na naman na mapagdudang mga mata nito sa akin. Next month nagaganapin ang beach wedding namin ni Liro sa Maldives. And of course, hindi ka pwedeng mawala. My one and only not so close dearest cousin. Litanya nitong may halo pang panunodyo. May choice pa ba ako? Cause if meron, don't expect me to be there. Ganting pangasar ko sa kanya kahit na bala ko naman talagang pumunta. Hey, I'm just kidding you bastard. You need to be there with Amanda of course. Kumunot ang noo ko nang marinig ang pangalan ng babaeng yun. Ngunit kung kukontra ako, tsak na hindi matatapos ang usapang ito. Hindi na lang ako sumagot. I don't want to make any promise dahil hindi rin naman yun mangyayari. Your dad will also be there. Alam ko hindi mo magugustuhan ang presensya niya but he's also my uncle. Ang kaninang mapangasar niyang boses ay biglang sumeryoso. I understood. It's her big day. Kaya malamang invited ang buong angkan ng mga Helgon. And of course, the man I hated so much, my dad. She invited him and she also requested na isama kong dating kabit. Shit, that's disgusting. Kung alam lang sana ni Sora ang lahat-lahat. It's okay, you don't need to worry. I can handle my temper. Sad ko na lang para mapanatag na ang loob niya. Hindi ko naman siya pwedeng diktahan but of course, wala rin siyang magagawa kung hindi ako tutupad sa pakiusap niya na dalhin ng babaeng yun. Hindi ako tanga para gawin yun. Tumango siya at ngumiti. Sabay na rin kaming lumabas ng bahay at bago pa maghiwalay ang landas namin, sakay ng kanya-kanya naming kotse. Binili na naman ito ulit ang babaeng yun. Magiging abala na kami ni Liro kaya baka hindi na muna ako makakabalik dito ulit. Basta ha, huwag mo kalimutan na ibigay kay Amanda ang pasalubong ko at isama mo siya sa kasal ko. Liro and I will be expecting the two of you. Bye! Tugon nito bago tuluyang pinaandar ang kanyang sasakyan paalis. Napailing na lang ako sumakay sa kotse ko at habang nasa biyahe, hindi ko maiwasang maisip ang babaeng yun. Kung maayos lang ba siya? Ano na kayang kalagayan niya? Anong kinakain niya at anong ginagawa niya gayong mag-isa lang siya sa islang yun? Shit, wala sa sariling hampas ko na malakas ang manibela. Why the heck you care for her, Damon? Hindi ba ito ng kaparusahang gusto mong ipataw sa ginawa niyang pagtakas? Bakit ngayon, inaalala mo kalagayan niya? I thought you want her gone in your life. Pero bakit iniisip mo pa rin siya? Samot-saring tanong na sinisigaw ng naguguluhan kong isip. This is nothing. For goddamn sake, wala akong pake sa babaeng yun. It's just her body that I miss, not her. Depensa ang sagot ko sa sariling tanong. Naudot ang kaguluhan sa aking isip nang mag-ring ang aking cellphone. Tiningnan kong caller and it's Zeus. Nagtatako itong sinagot. Damon, we need to talk. You don't believe what I saw. Mababa ka sa boses na parang natataranta at hindi mapakali. What is it? Nagtatakang tanong ko. This is really important so we need to talk about it personally. Sagot ni Zeus and he's so serious. Napuno lalo ako ng kuryosidad. Okay, may imimit lang akong client then after puntahan mo ko sa office. Wika ko bago naputol ang tawag. Sumibol ang labis na pagtataka sa aking isipan. Kung ano man ang sasabihin ni Zeus ay parang hindi na ako makapaghintay na malaman agad ito. Ano kaya nakita ni Zeus na tila mahalagang dapat malaman ni Damon? Ito na kaya magpapabago sa masamang tingin niya kay Amanda? Mapatawad pa kaya ni Amanda si Damon sa lahat ng ginawang pananakit at pambababoy niya sa dalaga?
Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.